Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, and for today's video ay magba-Brazilian blowout tutorial naman tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung isang gamot na ginagamit ko pag ako ay nagba-Brazilian ng buhok. So kung interested kayo, panoorin nyo lang itong video na to hanggang dulo. So dito, ginugupitan muna natin ang buhok ng ating client. So after natin itong magupitan, tsaka natin siya iba-Brazilian blowout. Hindi na natin nakuhanan ng before yung buhok ng ating client. Pero yung buhok ng ating client is medyo wavy lang siya ng kaunti. Na-blower ko na siya ng straight kaya siya naunat. So yun, after natin itong magupitan, iba-Brazilian blowout na rin natin. So bago natin i-apply yung Brazilian blowout, kailangan muna nating i-shampoo ang buhok ng ating client gamit ang clarifying shampoo. Kung ang buhok ng inyong client ay may kulay na at medyo nag-dry sa kulay, isang beses nyo lang siya shampooin. Pag virgin hair naman, 2 to 3 times nyo siya shampooin yung buhok para mas mabilis i-absorb ng buhok yung gamot. So yun guys, ito naman yung gagamitin natin pang Brazilian blowout. Ito yung G2 Brazilian blowout ng chocolate. Bali dalawa to, yung isa naman yung kulay white. Pero ito kasi yung kadalasan kong ginagamit. Hindi po ito sponsor. Bali gusto ko lang share sa inyo kasi may isang subscriber tayo na nagtanong. So yun guys, pag kukuha kayo ng pang Brazilian blowout, dapat exact nyo lang yung amount na kakasya sa buhok. Pwede naman kayo magdagdag pagkatapos pag kulang pa. So yun guys, mas maganda na wet application yung paglagay nyo para hindi maaksaya at mas mabilis i-distribute yung gamot sa buhok. Isa sa nagustuhan ko sa gamot na ito ay hindi siya gaano mahapdi sa mata. Karamihan kasi sa pang Brazilian blowout na medyo may tama talaga sa mata, pero ito kasi hindi siya gaano. Tsaka yung amoy niya, amoy chocolate talaga siya. Lahat naman ng brand na pang Brazilian blowout pwede nyong gamitin. Effective naman lahat, lalo na sa mga dry na buhok at sa mga buhok na na-damage talaga dahil sa patong-patong na kulay at dahil na rin sa pagkaka-reband. Kaya advice talaga pag marami kayong pinapagawa sa buhok nyo, i-maintain nyo din o alagaan nyo sa hair treatment para hindi naman mag-dry o masira ang inyong buhok. Sa mga magtatanong naman magkano ko siya binili, bali 850 yung price niya, tapos nag-sell sila ngayon, 450 ko lang siya nabili. So pagkatapos nating ma-applyan ito lahat, ibababad lang natin siya ng mga 30 to 45 minutes. Pagkatapos nating maibabad, hindi na natin babanlawan. Papatuyuin lang natin, tsaka natin paplansyahin. Pero hindi lahat ng pang Brazilian blowout hindi binabanlawan. Kasi may mga pang Brazilian blowout na binabanlawan talaga siya. Depende sa brand na gagamitin. Kaya mas okay na basahin nyo rin yung direction ng gamot kung hindi nyo ito kabisado para hindi rin kayo magkamali. So yun guys, sa mga bago sa aking YouTube channel, disclaimer lang po ulit, hindi po ako professional na nagtuturo. Bali sinishare ko lang yung way ng pag-aayos ko ng buhok para makatulong din tayo lalo na sa mga beginners pa lang. Kung may mga gusto man kayong i-share o i-suggest na mga gamot na maganda rin siya gamitin, i-comment nyo lang dyan sa baba para magkaroon din ng idea yung mga kapwa natin, lalong lalo na yung mga nagsisimula pa lang para magkaroon din sila ng idea. Bali salitan lang tayo dito ng kaalaman. Kung gusto nyo pa ng ibang video tutorial about sa pag-aayos ng buhok, bisitahin nyo lang yung video section ng aking channel. May mga tutorial po tayo doon, paano mag-rebond ng buhok, magkulay, at mag-Brazilian, at marami pa pong iba. Pagkatapos kong ma-applyan lahat, binabad ko lang siya ng 45 minutes. Tapos after 45 minutes, blend over ko na siya.
hanggang sa ito ay matuyo. Pag natuyo na, doon nyo na siya paplansyahin. So dito naman, hindi na natin pinakita kung paano natin siya blower kasi masyado nang mahaba ang ating video. So ganun lang yung gagawin nyo pag kayo ay nagba-Brazilian ng buhok. Una, shampooin nyo ng clarifying shampoo. Tapos pangalawa, ilalagay nyo na yung pang Brazilian. Tapos ibababad nyo lang ng 30 to 45 minutes. Tapos pagkatapos yung maibabad, i-blower nyo lang tsaka paplansyahin. Dito naman, nasimulan ko na siyang plansyahin. Bali yung ginamit kong init ng plansya is 180 degrees Celsius lang. Kadalasan ko siyang ginagamit kapag yung buhok ay may kulay na. Or kung yung buhok ay medyo dry talaga or damage. Pag sa mga virgin hair naman, 220 degrees Celsius yung kadalasan kong ginagamit. Ganon din yung ginagamit ko pag sa reband. Pagkatapos nyong maplansya lahat, okay na ang inyong Brazilian blowout. 1 o 2 araw din bago paliguan ang inyong buhok pag kayo ay nagpa-Brazilian blowout. Depende sa gamot na gagamitin. So yung mga nagtatanong pala kung pwede bang kulayan siya pagkatapos, mas okay po na unahin talaga yung color bago nyo yung Brazilian. Kasi nung nag-attend ako ng seminar, mga 1 month pa siya pwede kulayan pag kayo ay nagpa-Brazilian blowout. Siguro kasi para mas tumagal ang inyong Brazilian. Para mas lalo pang tumagal pag kayo ay nagpa-Brazilian ng buhok, mas recommended talaga na bumili kayo ng shampoo na pang maintenance mismo sa pang Brazilian o di kaya yung mga shampoo na lace sulfate para mas tumagal talaga pag kayo ay nagpa-Brazilian. Ganun lang siya kadali. So yun guys, sa mga nagtatanong pala sa akin sa Facebook, always welcome po kayo magtanong. Bali nasasagot ko naman po kayo lahat pag wala akong masyadong ginagawa. Medyo late lang talaga mag-reply pag may mga ginagawa ako. So yun guys, wala pong problema. Mas gusto ko po yun. Mas okay po sa akin na kahit papano is nakakapagbigay ako ng idea, lalong-lalo na sa mga beginners pa lang. Ganyan din po ako nung nag-uumpisa pa lang matanong kasi nga gustong-gusto ko talagang matuto. Kaya wala pong problema. Nagpapasalamat din po ako sa mga nagpa-follow at nagsusupport sa akin. Maraming salamat po ulit. So kung nagustuhan nyo yung video na to, paiwan naman ako ng like. Don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindot nyo na rin yung notification bell button para once na nag-upload tayo ng bagong video is ma-notify kayo kaagad. So yun lang guys, that's it for today's video. Ingat kayo lagi and God bless.